Kamusta po mga katambay? Kamusta po ang lahat? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman po tayong kukumentuhan ang sinasabi nila di umano ang matapang nating administrasyon ngayon. Ang matapang natin na sabi nila di umano ang Pangulo ay matapang. Ibang-iba na po ang sinasabi niya ngayon kaysa po nung siya ay nangangampanya na walang kaaway ang Pilipinas, kaibigan lahat. Pero ngayon gusto makipag-away. Pero sa kabila nun, meron pong isa pong makabayang vlogger po na nagpahayag dito po sa naging pirmahan po, pumirma po ng isang batas o ang Pangulo para po sa sinasabing pagpapalakas ng Navy natin laban di umano sa China dahil inihahanda po sa giyera ang ating mga Navy at ang ating sandatahang lakas. Pero sa kabila nun, ipinangihingi lang po ng pledge. Pinangihingi lang po ang ating gagamiting panggera. Kung tutusin, welcome po, hinihingi po. Ganito po katindi ang ating administrasyong matapang, nakikipagyera, pero walang gamit. Manghihingi muna ng mga gamit sa mga bansang magdo-donate, mga katamay. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Ito naman po mga katamay, bago po natin umpisahan, syempre nagpapasalamat muna si Kamanong sa maliit na channel natin na nagugustuhan po sana ninyo sa YouTube at sa TikTok, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin ang ating vlogger na makabayan. Sa mga vlogger lang po natin maririnig ito na mga makabayan, hindi po natin ito maririnig halos sa mga malalaking media ng ating bansa. Mga tikom ang bibig nila. Wala na pong oposisyon ngayon. Ito po, pakinggan po natin mga tambay. Sa ilalim ng EO57 ang National Coast Watch Council ay pinalitan ng pangalan at muling inayos sa National Maritime Council o NMC. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na nananawagan para sa pagpapalakas daw ng maritime security at maritime domain awareness ng bansa sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng Presidential Communications Office noong linggo. Nilagdaan ni Marcos ang Executive Order No. 57 habang binibigyang diin niya ang pangangailangang palakasin ng maritime security at itaas ang kamalayan sa maritime domain sa gitna ng mga seryosong hamon na nagbabanta sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas at sa mapayapang pag-iral ng mga Pilipino. Subalit, kapansin-pansin na kasama sa programa para mapalakas ang Navy ng bansa ay manggagaling sa mga donasyon. Ayon kasi sa Section 7 nito ay Section 7. Authority to accept assistance and/or donations. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests or gifts from domestic or foreign sources, for purposes relevant to their mandates and functions, subject to existing laws, rules and regulations. Ang tanong nga bakit hindi na lang kunin ni PBBM ang mga extraordinary expenses ng mga congressman, lalo na ang bilyon-bilyong pondo na kinuha ng Tamba and Company para itulong kuno sa mahihirap? Kung talagang urgent ang pakikidigma sa China, bakit hindi magkusang loob ang mga mambabatas na ibigay lahat ng pork barrel nila sa Navy kung talagang makabansa sila? Ayun nga sa komento ni KLCI. Nakakalungkot mga tambay, yung nangyayari po sa ating bansa. Sa sobrang napaka-agresibo at tapang di umano ng ating Pangulo. Pero ito po, gumawa siya ng isang agreement, executive, di ba? Na pinirmahan niya yung EO sa 57 na naglalayong palakasin nga ang ating sandatahang lakas, ang ating mga Navy. Pero sa kabila nun, hihingi niya po, hihingi niya lang pala. Ini-open niya po ang Pilipinas sa mga magdo-donate, mga magkukusang magbibigay sa atin, ng mga panggamit nating pandigma. Nakaka lang po. Hindi makapaniwala si Kamano na ganitong klase po ang presidente ng Pilipinas sa ngayon. Na sa kabila ng ikaw kala mo tapang-tapang mo pero wala pa pala sa yung gamit na kailangan mo para do sa tapang mo. Paano kung hindi magbigay yung mga bansa dahil kailangan din nila? Saka bakit ka bibigyan ng bansa na bilyon-bilyon ang halaga ng isang armas at para lang sabihin na sila tutulong sa iyo yan pero kakarampot lang ibibigay sa yan.
Baka karamihan pa ibibigay sa niyan, mga luma, mga hindi makabago. Dahil alam naman natin ang halaga ng mga makabago ngayon. You know, billion-billion dolyar, million-million dolyar ang halaga niyan. Saka, tama rin itong ating makabayan na vlogger eh. You know, yung tanong nung nagtanong, di ba? Na bakit kung talagang makabayan, ang tanong din ay makamanong, di ba? Makabayan lahat yan eh, di ba? Mga kamara natin, Senado at ang ating Pangulo. O bakit hindi nga naman nila ibigay yung mga naglalakayan nila na mga extraordinary? Saka ilabas na nila yung mga travel pa nila na doon na rin dalhin, di ba? At yung kanilang tinatawag na kilalaki na confidential pa na daan-daang bilyon, di ba? Magmula sa Kamara at sa Senado. Ibuhos na nila ron at hindi na tayo manghingi. Hindi na tayo manghingi ng donasyon. At yung mismong pera na inuubos nila, di umano, niwawaldas nila na ilang daang bilyon ang inuubos nila. Di ba? Yung pagpapamigay na wala pa naman malaking sakuna ang bansa, panay na pamigay ng mga ayuda. Di ba mga katamay? At yung mga extraordinary nila. At yung mga ginagastos nila sa tsatsya, sa PI. Di ba mga katambay? Ibuhos na nila lahat doon kung talagang gusto nilang sabihin na ang China kailangan na digmain ng Pilipinas. Pero sa kabila noon, itong mga mambabatas natin, tikong mambibig niyan. Bakit nila ibibigay? Nasa kanila na. Di ba? Hawak na nila ang di umano malalaking pera ng bansa. Tapos susunugin mo lang sa giyera. Matatalino po ang ating mga mambabatas. Sa tingin ni kabayan, matatalino po. Sa tingin ni Kamanong, matatalino ang ating mga mambabatas. Di ba? Gusto nila makipaggiyera, pero hindi nila ilalabas yung kanilang pondo. Kanila na yun di umano Ang ipagigiyera nila, hintayin natin mga magdo-donate. Mag-donate kayo na mag-donate, saka tayo lalaban ng giyera. Di ba? Pero yung hawak na nilang pera na sinasabi nila nga nakorap na di umano ng mga ating mga mambabatas, di ba? Kalina na yun. Kasi gagamitin nila yun di ba? Sa komento ni Kamanong, kung magkakaroon ng putukan, gagamitin nila yung mga pera na yun. Pangtakbo, pangalis, di ba? Ang kailangan kasi para makalis ka, marami kang pera. You know? Una-una, may mga sariling gamit yan. Yung karamihan dyan, may mga sariling eroplano yan, may mga private plane yan na madaling tumakbo. At kailangan po nila pera. Dahil po tatakbo po ng mga ibang bansa yan. Di ba? Pera ang dadalhin yan. Hindi magdadala ng bala yan, mga katambay. Di ba? Kaya ganyan po katindi ang mga politiko natin ngayon na sinasabing mga makabayan. You know? Ang mga Pilipinong may hirap lang. Tayo lang ang may iiwan sa Pilipinas. Tayo lang ipapain sa digmaan. Sila, tatakbo lahat yan. Buong pamilya niyan. Mawawala sa Pilipinas yan. Babalik lang yan pagkatapos na. At sila pa ang mga bayani ng ating bansa. Ganyan po yan Ang kawawang una, mga kasundaluhan natin, may mga pamilya po yan. Mga kasundaluhan natin, kapulisan. Sila po maiipit yan. Samantalang mga politiko natin, mga sinasabing matatapang at makabayan, ipinagmamalaki na ang tapang at sinasabing kayang-kaya natin ng China sa tapang pero walang gamit. Manghihingi pa. Manghihingi ng abuloy ng mga bansa na magdo-donate. Welcome sa ating bansa. Ay, nako. Pero sa kabila nun, kawawa ang Pilipino. Dito sa nakikita ni Kamanong sa ating administrasyon ngayon, hindi aasenso ang Pilipinas. Walang progresibo ang Pilipinas. Dahil ang diskarte po ng administrasyon natin ngayon, 2 taon na, wala. Walang nakikita si Kamanong. China, Duterte, Kibuloy. Diyan lang po umiikot ang politika ng ating bansa. Wala pong pakialam mga nakikita ni Kamanong. Walang pakialam ang administrasyon natin ngayon sa nagtataas ang bilihin ng ating bansa, sa nagtataas ang walang trabaho na mga halos tambay na ng bansa. Walang pakialam ang gobyerno natin dyan na para yan mabigyan ng solusyon. Hindi ko nakikita at hindi nakikita ni Kamanong na sinusolusyonan po yan. Puro korupsyon po ang nakikita ni Kamanong sa ating bansa ngayon. Dahil nung nakaraan lang po, di ba? Yung sa isang vlog ko rin, nakita po natin, yung mga AITA natin, binabawian po ng mga lupa na kung tutuusin, kanila po yun at dinonate na po yun, binigay na po
ni dating Pangulong Duterte yon sa mga AITA natin sa Boracay, di ba? At yung mga anomalya po ng mga congressman, lalo po sa Tacloban. Meron po tayong makabayang general at engineer general ang nagbunyag po na sobrang overpriced po sa Leyte. Yung karsada, halos 1 kilometro. 1 bilyong piso ang halaga ng 1 kilometro. Ganun po katindi. Pero wala pong issue po yan. Hindi po pumuputok yan. At wala pong naglalakas loob na kumalaban po sa administrasyon natin ngayon dahil wala na oposisyon. Pati po media, wala na po nag-expose ng korupsyon sa ating bansa. Pero sa kabila nun, ganito po ang binibigay sa atin ng bagong Pilipinas. Puro takot po at kaba at gutom ang binibigay ng bagong Pilipinas sa atin. Hindi maresolba ang kahirapan ng bansa. Tapos isusuong ka pa sa giyera na talagang kikitilin ng buhay mo at sobrang hirap ng giyera, di ba? Tapos napakalaking korupsyon, di ba? Yan ang yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga katambay. At pang-apat, yung pagkitil sa mga Duterte, sa Kikibuloy, di ba? Yan lang umiikot ang bansang Pilipinas. Sa tingin ni Kamanong, pag ito'y nagtuloy-tuloy, 6 na taon po ito na hindi lulubayan. Ganyan po ibabangon ng bagong Pilipinas sa ating bansa na sinasabi nga po lagi na pangarap ng bagong Pilipinas na maging world class ang ating bansa at wala na raw Pilipinong magugutom. Pero magkakaubos kasi wala na magugutom, may ubos na sa giyera. Sino pa magugutom kung ubos na? Di ba mga tambay? At isa pa, ang pangarap na bigas na 20 pesos ng bagong Pilipinas. Tanging pangarap na lang po. Ay, nakakalungkot po mga katambay. Ay nako, kayo po, ano po masasabi niyo po sa bagong Pilipinas? Ito po ba ay magbibigay sa atin ng 6 na taon na ginhawa man lang kahit katiting, kahit gabutil ng asin, wag na munggo, malaki-laki pa yung munggo, asin na lang. Yan po ba, makakaranas po ba tayo kahit gabutil na asin na ginhawa sa 6 na taon sa bagong Pilipinas? Kayo po, mga katambay, mga kabayan, ano po ang masasabi niyo po sa ating administrasyon ngayon? Malaking tulong po ba sa mahihirap? O malaking tulong sa mga oligarko at mga malalaking media na sa ating bansa? Yun lang po mga katambay at lagi po nag-iiwan si Kamanong na mahalin natin ang ating bansa. Pero hindi natin dapat ipagtanggol o ipaglaban sa giyera, mga katambay, sa pakikipag-usap lang po muna. Hindi pa natin kayang makipaggiyera. Dahil mismo ang Pangulo, namamalimos. Wala tayong gamit. Open sa pledge sa mga gamit pandigma. Di mo ba? Matapang lang po sa bibig. Pero wala namang binatbat. Di ba? Kaya lagi ko rin po sinasabi mga katambay, tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po tayo. May pag-asa pang darating sa ating bansa. Tiis-tiis lang po. Paalam po mga tambay. Ingatan nawa po tayo. Bye-bye.